So for our second episode ng trading bot tutorial, pag-uusapan natin yung spot grid. Ito yung pinaka classic or normal or pinaka simpleng trading bot na makikita mo dito sa OKX. But before we start, gusto ko lang i-remind sa inyo ang OKX ay hindi po siya regulated dito sa Pilipinas. So use at your own risk, trade at your own risk. So nandito tayo ngayon sa homepage ng OKX app. Naka-register ka na, nakapag-login ka na, nakapag-KYC ka na, assume ko nagawa mo na lahat yon, nakapag-cash in ka na rin. So makikita mo meron tayong trade na button dito sa lower middle. So click mo lang to, double click mo, kasi makikita mo meron tayong mga iba-ibang choices kung paano tayo mag-trade dito sa OKX. Meron tayong convert, spot, futures, trading bots, marketplace, and options. So ang tutorial natin dito ay spot grid, trading bot. Click natin yung trading bots. So here makikita mo marami tayong klaseng trading bots na meron dito sa OKX. Spot grid, futures grid, smart arbitrage, flyway, futures DCA, spot DCA, signal bot. So pag-uusapan natin dito sa episode na to is yung spot grid, which is yung pinaka normal, pinaka simpleng trading bot na makikita mo dito. So paano ba tong spot grid? So click mo lang yung spot grid, makikita mo meron tayong dalawang option, AI strategies or kung gusto mo manual. Manual is ikaw na bahala maglalagay ng numbers, ilang grid quantity, ano yung price range, at magkano ilalagay mong capital. Ang AI strategies naman, siya na bahala. Pipili ka na lang kung saan dito sa mga strategies to ang babagay sa'yo. Meron tayong short term, long term, or mid term. Now, ang tinitingnan natin ngayon ay BTC. So, pwede ka rin mag-spot grid sa mga iba-ibang coins. Now, ano ba ang difference ng spot grid versus let's say futures grid? So, ang futures grid, I know marami sa inyo alam na natin to kung saan nag-leverage tayo from times 5, times 10, mag-long ba tayo, mag-short ba tayo, yun lagi yung question natin. Yun yung futures grid. Ang spot grid naman ay para siyang spot market kung saan binibili mo mismo yung coin or yung token. Kung meron kang USDT, gusto mong bumili ng Bitcoin, ko-convert mo siya into Bitcoin, spot trading tawag doon. So here's a spot grid, ganun siya. So bibilin mo mismo yung coin. So kung pinili mo ay BTC and USDT pair, bibili ka ng BTC and magbebenta siya, magba-buy low, sell high lang siya. Ang difference na dito sa spot grid is automated na siya. Magba-buy low, sell high siya ng BTC at this price range and yung grid quantity mo. Pag-uusapan natin kung ano yun. So balik ulit tayo sa manual. Price range. So right now, nasa 111,000 yung Bitcoin ngayon. Saang range gusto mo siyang mag-trade itong trading bot na to? Gusto mo from 75,000 to 150,000? That's totally up to you. Pipili ka lang ng range kung saan siya mag-trade. So, diyan papasok yung maybe yung analysis mo, speculation mo, kung hanggang saan ba lang ba tataas yung Bitcoin at kung hanggang saan lang siya babagsak yung Bitcoin. And depende rin yan kung short term, medium term, or long term. Kung long term, maybe 50 to 150, medium, maybe 90 to 130, short term, maybe 90 to 120, mga ganun. So, depende yan sa strategy mo. Next, ano naman tong grid quantity? Ito, napaka-importante nito. So, in case gusto mo ng explanation, click mo lang tong I sa tabi. I-explain niya kung ano tong grid quantity. Pero i-explain ko na rin sa inyo yan. So, here, umuli tayo ng price range. Let's say short term, 90,000 to 120,000. So, sa grid quantity, pipili ka ilang number of orders ang gusto mo within that range. Pwedeng 20 lang, 30 lang, 40, 50. So, mas malaki yung quantity mo, mas maraming beses siya mag-arbitrage. Kung ba, mas maraming beses siya mag-buy low, sell high. But ang caveat doon or parang ang cons doon is, syempre, every time na nag-buy and sell ka, meron kang binabayaran na trading fee, and kung mas marami ang grid quantity, mas konti ang magiging profit niya per buy low, sell high niya. So kung mas mababa ang grid quantity mo, mas bihira siya mag-trade and mas konti yung trading fees na babayaran mo and mas malaki yung profit mo per buy low and sell high niya. Ang cons naman doon, kung konti ang grid quantity mo, syempre, bihira lang siya mag-execute. Kung for example, ngayon 111,000, ang next buy the dip mo is nasa around 110,000. Pero yung price ng Bitcoin, umabot lang siya hanggang
10,200, di ba? So hindi nag-trigger yung buy the dip na grid ko, yung bot mo. So sayang yun, then umakyat na siya, di ba? Parang sayang yung mangyayari doon. So yun ang pros and cons ng konti lang grid quantity and kung marami kang grid quantity. Here, let's say, makikita mo naman yung profit per grid, yung estimate niya. So let's say, ang gusto mo nga dito is 90,000 and lagay natin dito 120,000. Let's say gusto mo ang grid quantity mo is nasa around 25 lang. Makikita mo dito ang possible percentage profit mo per grid. O ibig sabihin ng per grid is per buy low sell high niya, nasa around 0.84 to 1.17%. So kung magkano naman yung capital mo, yun lang ang magiging profit mo per buy low sell high niya, Again, meron kang 25 na buy low sell high within this price range. Sa invested amount naman is kung magkano yung capital na gusto mong ilagay dito sa spot grid na to. Now, ibuksan natin yung advanced settings. So meron tayong dito mga magandang settings na magiging helpful sa inyo kung sakali, no? Meron tayong simple earn allocation. So ano ibig sabihin ng simple earn allocation? So here, pag walang nagti-trigger na grid na profit per grid sa trading bot mo, syempre may mga capital ka na nakatenga lang, walang ginagawa, naka-idle lang. So pag inon mo tong simple earn allocation, automatic yang ilalagay sa simple earn yung USDT mo habang hindi siya ginagalaw or habang hindi siya ginagamit sa trading bot. So ang mangyayari dyan is nag-earn ka ng interest dahil sa pag-deposit mo sa simple earn yung USDT mo. At the same time, if ever man kailangan na siyang gamitin, ilalabas lang yun and gagamitin dito sa trading bot. So parang win-win situation yan, 'di ba? So if I were you, on mo to. Trailing up, trailing down is habang umaakyat siya, tumataas din yung price range mo. Or habang bumabagsak yung presyo, bumabagsak din yung price range mo. Start condition is ano ba ang magti-trigger na gusto mo para mag-start tong spot grid nito? Kasi pwede mo to i-start tong trading bot pero hindi pa siya mag-start mag-trade. Kumbaga ganun, no? So aantayin mo anong condition ba ang kailangan mo ma-meet bago siya mag-start mag-trade. So pwede yan sa RS14, mga trading indicators yan, technical indicators. So if feel mo overbought na siya, oversold na siya, then that's the time na magti-trigger or mag-start na gumana yung spot grid mo. Ano naman yung stop condition? So same lang kung ano yung start condition, yun yung stop condition kung gusto mo nang itigil yung trading bot mo. TPNSL, ayan, same lang yan, take profit, stop loss. Kung feel mo kumita, ang laki na lang kinita ng trading bot mo, gusto mo $200, pag once na nag-up na ng $200 yung spot grid mo, automatic stop na niya yung bot mo. So pwede yan, pwede ka rin mag-set ng ganong klaseng settings. Next naman, anong klaseng grid mode ang gusto mo? Meron tayong arithmetic and geometric. Mapapansin mo, pag pinita tayong arithmetic, ito yung makikita natin sa profit per grid natin, 0.84 to 1.17. So meron siyang estimation. While dito naman sa geometric, it's like fixed, no? 0.99%. And kapag clinic mo tong grid order, mapapansin mo, ini-explain niya dito ano yung arithmetic and ano yung geometric. So, suitable daw ang arithmetic kung pataas yung price action nung pinili mong pair. Ang geometric naman, pag gusto mo, pabagsak yung pre. So, pag gusto mo mag-short, maybe geometric ang mas maging in favor sa inyo. Pag gusto mo mag-neutral or pataas, pwede tayo mag-arithmetic. So, once na set up mo na yung manual mo, again, pwede ka naman pumili sa AI strategies kung gusto mo, or pwede ka naman sa manual. So, AI strategies, isang click mo lang, pwede ka na agad mag-start. So, click natin yung create. Once nagawa natin, ayan na, nag-start na yung bot mo. Saan mo makikita yung bot mo? So here, makikita mo, meron tayong details dito, nakapag-PNL na siya. Siyempre, nagbabayad tayo ng trading fee, so automatic, meron kagad tayong negative agad na 0.40. Hindi naman ganun kalaki. Here, nakikita natin yung grid orders. Pinili natin kanina is yung grid per quantity natin is as around 25. So makikita natin dito, lagi consistent 25 yung grid quantity natin dito. Meron tayong 18 ngayon sa buy order, meron tayong 7 sell order. So nag-fluctuate yan. Minsan mas marami yung sell order, minsan mas marami yung buy order. Saan to nagdi-depend? So ang price range natin again is around 120 to 90,000 Bitcoin. Right now nasa 111 yung Bitcoin. So nasa upper half tayo ng price range natin. Pag nasa upper half tayo, mas konti yung sell order. Kasi syempre, once na na-reach natin yung price range natin ng 120, yun din yung price ng Bitcoin ngayon, wala na tayong sell order, puro tayo buy order. Ganun din naman pag opposite. Pag yung price ng Bitcoin nasa pinaka-lowest price range natin, which is 90,000 per Bitcoin, puro tayo sell order, wala tayong buy order. Kasi nga, lahat nabili na natin from hanggang pinakabagsak, puro 90,000. So what happens? What happens if
bumagsak siya or lumabas siya sa range mo. So hindi na gagana yung trading bot mo. Now, meron siyang settings dito kung saan if ever ba nag out of range siya, automatic ba siya magko-close yung trading bot or gusto mo siya i-remain on lang. So makikita mo yan sa settings ng spot grid mo. Here, next naman is yung history kung saan ito, kunwari, makikita mo magkano ba kinikita ng trading bot mo per grid or per buy low sell high niya. Makikita mo yan dito. So earning history, event history, kung ano mga pinagagawa mo sa trading bot mo, kung meron kang in-adjust, makikita mo yan sa event history. Bot info mo, dito mo makikita yung mga settings na ginawa mo para dito sa spot grid mo. So yun lang, I hope naintindihan nyo kung paano nag-work yung trading bot sa OKX at paano nag-work yung spot grid. Kung gusto mo pag-aaralan pa yung mga ibang trading bot ng OKX, abangan nyo yung mga next videos ko. Make sure subscribe kayo dito, like this video, and share mo na rin to sa mga taong gusto rin matuto kung paano gumamit ng trading bot.